Hello po ngayon mga kamuffers at ngayon ang pag-uusapan po natin is ang gear ko sa pag-vlogging or kapag magpa-bike. Dahil marami din nagtatanong nito, no? Madami na nagtatanong na, Admin, ano ba yung camera na gamit mo? Admin, GoPro ba? Admin, ganyan-ganyan. Admin, anong klaseng model ng GoPro? So ngayon, pag-uusapan po natin is yun. And kung bago po kayo dito sa channel ko, ako nga pala po si Admin Allen ng Manila Urban Fix. And gumagawa po ng mga fixed gear contents, reviews, vlogs, rides, and kung ano naman, Q&A, tutorial, and stuff. So, please consider subscribing and like. And of course, mag-comment na po din kayo. And ngayon na pag-usapan nga natin, again, is itong camera na gamit ko para sa vlogging. Itong vlogging setup ko. And isa sa mga reason kung bakit itatackle ko itong topic na to is marami din nagtatanong kung ano yung magandang camera na pang vlog kasi sila din gusto din nila mag-vlog, no? Marami din tayong mga kamuffers na gusto mag-start ng vlogging or gumawa ng YouTube or kahit na anong montage, no? And I guess makakatulong ito ng konti kasi at least mabibigyan ko kayo ng idea kung ano itong mga gamit ko and kung ano yung mga gusto nyong mahanap sa isang camera or i-consider nyo itong mga sinabi ko as your camera, bibili nyo in the future. So, simulan na po natin. So, meron akong tatlong camera na ginamit throughout the years sa pagbablog ko dito sa YouTube. So, simulan po natin muna yung una and yun yung mga bandang early days, no? Early days ng Manila Urban Fix. And yun na yung gamit ko pang phone, no? Phone pa yung gamit ko, hindi camera mismo. And yun ay ang Samsung Galaxy S7 Edge na cellphone. And bakit yun ang gamit ko? Actually, binigyan ako ng tita ko ng ng camera ng tita ko is itong Galaxy S7 Edge. So, tignan mo natin yung mga specs ng Galaxy S7 Edge. So, sa low light performance niya, napapansin ko din minsan kapag walang masyadong light, no, parang yan ng nasa-substitute, no, ng Samsung. And ito nga palang camera na to is nakaka 4K din siya, no, 4K na resolution na pag video and naka slow mo din siya, 60 fps and naka 1080p, 60 fps, 4K 30 fps. So minsan makikita nyo sa mga early vlogs ko, no? Sa mga early vlogs, sobrang ganda ng definition, no? High definition talaga dahil madalas 4K resolution ang ginagamit ko sa pagbi-video. Tapos in-slow mo ko siya. Nakalimutan ko na kung saan yun, pero yun. Tapos ito, meron nga din siyang hyperlapse. Hindi ko siya nagamit, to be honest. And yung front cam, hindi ko din siya masyadong nagamit. Puro rear ako kasi again nga, habol na habol ko yung 4K resolution na 30 fps kasi sobrang pino, no? Sobrang ganda yung resolution. So maganda talaga siya for vlogging. Hindi lang for bike, for vlogging talaga. Kaso lang hindi siya parang dedicated na pang vlog, no, na camera. So kailangan mo minsan nakatalikod or ng handheld na accessory para makahawak dun mismo sa phone. So anyway, this is a really really good phone, as in sobrang good dahil again nga maganda yung resolution niya, naka-slow-mo. And not only that, since cellphone siya, pwede mo siya lagyan ng SD card. Tapos kahit na sobrang laki na SD card. And also, tumatagal yung battery life niya kasi it's a cellphone, no? Pero ano po ang nangyayari, no? Bakit nawala po tong cellphone na to? Well, naupuan siya. Nasira. Yeah. So yun, verdict ko dito, maganda siya for vlogging in general. And maganda yung camera, pino, naka 4K, and naka slow mo siya. Need yun sa mga montage sa bike. So, if i-rate ko to 1 to 10, I would rate it parang 8, no? Kasi again nga, cellphone pa rin siya. Hirap ako italikod yung camera para nakatingin, no? Kailangan pa ng mga ibang accessories. So, sunod na po tayo sa pangalawang camera na ginamit ko po. And yun po ay ang GoPro Hero 4 Session. So, itong Hero 4 Session, gustong gusto ko to dahil sobrang liit lang niya. Sobrang liit. And yung battery life niya, oh my God, tumatagal talaga. Ang matagal. Ito talaga yung sobrang tagal, no?
Again, yung design nga niya sobrang liit. Ibig sabihin compact, no? Pwede ko siya malagay sa saddlebag, pwede ko siya malagay sa bulsa, and basically, pwede ko siya ilagay dun sa harap, no? Sa handlebar ko, and hindi siya parang nakakasagabal kasi again nga maliit, compact. Kasi sabi natin kung magkakaya ka racing, tapos ayaw mo mawala aerodynamic gains mo, eto, magandang-maganda to dahil maliit lang siya. Compact, maliit, and of course, matagal yung baterya. Oh my God. The dream camera ng mga cyclist. So anyway, 1.5 inches lang siya na cube. Ganun lang kaliit. Tapos, pwede siya pwede siya i-connect dun sa cellphone para makita mo. Yun lang nga yung downside niya is hindi mo siya makikita yung ini-input niya. Kasi again nga, compact lang siya. So, kailangan mo ng camera i-connect para malaman mo kung ano yung nakikita. And nalalagyan din siya ng mga SD card, no? SD card. So, yung nasa akin, nagkaroon siya ng 32 gig. 32 gig. So, malaki-laki siya. So, kahit matagalan na video, ay makakakuha ka talaga ng mahabang clips and solid clips. Kasi, again nga, matagal ang battery life nitong GoPro. So, ano ba yung mga ibang specs nito? Tapos yung max resolution nga pala din nito is 4K UHD. Again, 4K Ultra HD. Pero 30 FPS lang din. 30 FPS. And magaang din siya, no? Magaang, no? Parang 152 grams. Dahil again nga, maliit. Again nga, wala siyang camera. So, hindi ko siya magawa ng montage talaga kasi hirap makakita. Pero it's compact. Matahabang battery life, and pwede mo salpakan ng mahaba at malaki na space na mini SD card. So, gustong-gusto ko talaga. Actually, ito yung pinaka-favorite ko sa tatlo, no? Ito yung naging favorite ko sa tatlo. Isa din sa mga reason kung bakit naging favorite ko to is rigid siya, no? Rigid, rugged. Basta sobrang sturdy, sobrang lakas, sobrang tibay. Dahil yun ang na-advertise ng GoPro, no? Palagi siya matibay, palagi sturdy. Waterproof nga pala din to. Gustong-gusto ko to. So, kung i-rate ko to, 1 to 10, I would rate it 9 or 9.5. Kasi, again nga, sobrang liit, madali, isalpak kung saan-saan, and ilalagay mo dun sa bike mo. So, easy, really good, I like it. Pero, yung downside lang nga nito, yun nga, wala lang nga siyang camera. Wala lang siyang screen, no? Para ma-input yung mga nakikita mong input galing dun sa cam. So, kung yung Galaxy S7 Edge is for vlogging, ito naman GoPro Hero 4 Session is for action. And bagay na bagay po yun sa pagbibisikleta ko since action ang madalas na nangyayari sa pagbabike. Pero madalas ko siya nagamit for vlogging. So, doon naman tayo sa third at sa last na ginagamit kong camera. At yun ang ginagamit kong camera ngayon. Yes, ikaw. Wee. So, ito po ay ang DJI Osmo Pocket. So, sabihin muna natin tong DJI Osmo Pocket. Ito, sabihin natin yung specs, no? So, weight niya is 116 grams. So, magaang din siya. Tapos, dimension niya daw is 1 to 1.9 by 36.9 by 28.8 millimeter. So, medyo mas malaki siya sa GoPro, pero hindi kasing laki ng Samsung. Operating time na is 140 minutes. So, hindi siya gano'ng katagal, pero yung mga clips naman niya kapag nakuha, swabe. Charging time niya is 73 minutes. So, okay lang, mas mabilis kaysa sa operating time, which is good. Tapos, ano nga pala to, may image din, tsaka video stabilization, ano. So, may gimbal din siya. Tignan nyo, kunin ko. Kahit galawin ko yan, no? Tignan mo. Oh. Hindi pa rin siya maalog. Kahit galaw-galawin ko kasi meron nga siyang image stabilization, no? Ang galing nga. Diba? Ang galing. So, itong DJI na to, may ulo siya na gumagalaw, tapos may gumagalaw. Basta, may ulo siya. Tapos, pwede mo siya iharap, pwede mo siya italikod, tapos pwede mo din siya kontrolin dun sa gilid, no? Yan. Basta, papakita ko na lang sa inyo. Tapos, yung max image size niya, no, is 4,000 by 3,000 pixels. So, malaki-laki din. More than the UHD. UHD is 4K Ultra. Tapos, yung video resolution naman niya is, ito yung pinaka-the best na video resolution. Kasi nakaka 4K siya, and nakaka 60 FPS siya. And itong 60 FPS 4K na to, ang swabe, no? Sobrang swabe. Ito, papakita ko sa inyong clip na to.
yan yung nag-skid ako. Yan ang gamit, ito yung gamit, naka 4K, 60 FPS. So, solid na solid, no? So, itong camera na to is really good for vlogging. Tapos, syempre, hindi lang yun, meron din siyang wide na 1080p, tapos meron din siya normal na 1080p. Tapos, yun nga, nakaka-auto slow motion. Meron din siyang hyperlapse. Ito, pakita ko din sa inyo hyperlapse. Yung isang vlog ko. Tapos, ISO range niya, 100 to 3000. Ganun din sa video. By the way, alam niyo ng mga photography people, yun yung light stuff and basta. So, kung i-rate ko to from 1 to 10, I would rate it 8.5 or 9. Kasi, again nga, action-filled itong cycling, itong pagbabike. Kaya medyo mahirap siya ilagay dyan sa bike kasi, again nga, medyo malaki siya. And sinabi ko may image stabilization din siya, no? Pero tignan nyo to. Wee! Konting vibration lang, yung image stabilization niya, parang yung gimbal niya, no, parang gaganon. So, hindi siya maganda for mga ilalagay, no, sa bike. So, unlike sa GoPro, parang jack of all trades, no, all in one. So, yun ang gusto ko talaga sa GoPro. So, ano ba itong camera na to? Itong camera na to is not for action field like the GoPro, but itong camera na to is good for montage. And it is really good for vlogging. So, yun na po mga ka-muffers. Nasabi ko na po sa inyo ang camera ko dahil madami po nagtatanong sa inyo, madami po nangungulit sa inyo na kung ano po ang camera na gamit ko. Ngayon, sinabi ko na po itong camera na ginamit ko, itong tatlong camera na ginagamit ko ngayon, currently sa dito, pag-YouTube ko. Actually, yung GoPro, wala siya ngayon. Kaya nga itong DJI na sa akin ngayon. Pero yung Samsung, wala na siya. So, bye-bye na yun. So, again, ano yung favorite ko dito sa lahat? Sa naging tatlong. Pinaka-favorite ko, of course, again nga sinabi ko, yung GoPro because jack of all trades. Kaya niya gawin kahit ano. Woy! So, as usual mga kamapers, ride brake is ride safe at tandaan, wag lalapit sa truck and bus. And of course, magsuot po kayo ng helmet at magsuot po kayo ng mask bago po kayo lumabas. And of course, magdasal po kayo bago umalis. Sana hindi po tayo madisgrasya at sa kapwa siklista po natin hindi madisgrasya at ride safe po sa ating lahat. Bye-bye kamapers. Peace!